Magandang araw mga bata! Magandang araw sa inyo! Ako nga pala si Kuya Choi. Ano nga ang pangalan ko? Kuya Choi. Uy, teka, kayo ba mahilig kayo sa mga hayop? Meron ba kayong alagang hayop sa bahay ninyo? Meron. O sino may alagang aso? Pusa. O anong tunog ng aso? Ay, yung tunog ng pusa. Ayan. Uy, pero alam nyo, si Kuya Choi, ang paboritong hayop ay kalabaw. Alam nyo kung bakit? Kasi ang kalabaw ang ating pambansang hayop at siya'y nakakatulong sa mga magsasaka. Pero ano muna ang kulay ng kalabaw? Ha? Itim. Ano pa? Gray. Ayan. Green. Oo, may green na kalabaw. Kapag nagtampisaw siya sa maputik na may mga algae, yan. Pero alam niyo ba, merong kalabaw na kulay pink o rosas? Ayan. Kasi ang kwento ni Kuya Choi ngayon ay tungkol sa isang kalabaw na kulay rosas. Ang pamagat ng ating kwento, si Igme, ang kalabaw na kulay rosas. Ito'y sinulat ni Amang Medina at iginuhit ni Patricia Woods. Handa na ba kayo makinig, mga bata? Alright. Minsan, may isang kalabaw na kakaiba sa lahat ng kalabaw sa kagubatan. Karamihan sa mga kalabaw ay kulay itim o abuhin. Ngunit ang kalabaw na ito ay kulay ano? Rosas. Ni hindi siya babaeng kalabaw. Lalaking kalabaw na kulay rosas? Nagbibiro ka ba? Ano bang nangyari sa'yo? Ang sabi ng kanyang tiyuhin, susihin mo ang kanyang ina. Tugon ng kanyang tatay. Alam mo bang gustong-gusto ng kanyang ina ang bulaklak na gumabela? Ayan tuloy, tignan mo yun. Nagkulay rosas tuloy ang aking anak. Hindi maunawaan ni Igbe kung bakit malaking bagay ang kulay sa kanilang mga balat. Ayan. O anong hayop to? Ha? Ano? Unggoy. May isang unggoy na dumating. Kalabaw na kulay rosas! Nakakatawa! Bakit naman hindi? Sabi ni Igbe. Nakakatawa ka! Hindi na babagay sa'yo ang kulay mo! At sino naman ang gumawa ng batas na ang kalabaw ay hindi dapat kulay rosas, ha? Sino nagsabi? Ganun talaga ang kalakaran sa mundo. Paliwanag ng unggoy. Tama ang unggoy. Nagdusa nga si Igme sa panginsulto ng ibang hayop sa kanyang kulay ng kanyang balat. Ayan. Sige nga, gawin nyo iba't ibang huni ng hayop. Gawa kayo na iba't ibang huni ng hayop. Sige. Pagtawanan niyo si Igme, pagtawanan niyo siya. Pinagtawanan ng mga hayop sa gubat si Igme dahil sa kanyang kulay. Ngunit, sa kanyang puso, batid ni Igme na isa lamang siyang ordinaryong kalabaw. Ano bang kinakain ng kalabaw, mga bata? Damo. Tama. Kumakain siya ng damo. Nagtatrabaho araw-araw tulad din ng isang kalabaw. Saan nagtatrabaho ang mga kalabaw? Sa bukid. Tama. Nagkakagusto rin siya sa mga babaeng kalabaw. Kayo ba nagkakagusto rin kayo, mga bata? Bata pa kayo. Ayan. Ngunit dahil sa pagtrato sa kanya ng kanyang kapwa kalabaw at ng ibang mga hayop, alam niyo ba, naging masama ang loob ni Igme sa kanyang kulay. Sinisi pa nga niya ang Diyos sa paglikha dito. Sabi niya, Diyos ko, sana
Nilikha mo lang ako tulad ng mga kalahi ko. Ang dasaligme sa Diyos. Narinig ng kanyang ina ang kanyang panalangin at sinabi nito sa kanyang, ang lahat ng bagay ay nagaganap dahil may dahilan. Sige, mga bata, magpapaalam muna ako, ha? Okay, magpapaalam muna ako. Mamaya, itutuloy natin ang kwento. Ha, abangan nyo. Sige, mga bata, paalam! That's my